Merong nagtanong, ito, tanong niya dito, paano daw kung papalit-palit siya ng doktor? Ano daw ang risk nito? Okay, sige, pag-usapan natin yan. Doctor shopping or doctor hopping? Oo, hindi lang po island ang hinahop. Pati po doktor po pwede rin i-shopping at i-hopping. Ganito po kasi yan. Meron talagang mga pasyente na papalit-palit ng doktor. Yun bang hindi nakokontento sa paliwanag ng isang doktor kaya pupunta sa iba at hahanapin ang gusto nilang marinig lalo na kung magso-search sila online at iniisip nila na ang sakit nila ay naroon sa kanilang binabasa. Halimbawa, kapag sumasakit ang ulo ng isang pasyente, diniagnose siya ng tension, headache ng una niyang doktor na napuntahan. Pero dahil sa kanyang pagbabasa, nagdo-Dr. Google, na-identify niya yung sarili niya na mayroon siyang brain tumor. O pwede niyang hanapin po yung diagnosis ng kanyang doktor. Kaya mag-hop siya hanggang sa makakita siya ng doktor na mag-a-agree sa sinasabi niya. O di naman po kaya, meron din pong mga types ng mga pasyente o klase ng mga pasyente na na-diagnose na ng malubhang karamdaman pero ayaw sumailalim sa treatment. Kaya naman maghahanap ng ibang doktor para makatagpo ng gusto nilang marinig. Halimbawa, gusto nila na sasabihin ay pwede naman na hindi sila mag-treatment o pwedeng hindi na nila inumin ang gamot na binibigay sa kanila. Pero meron din naman po na papalit-palit ng residents kaya naman kapag sila ay nagkakasakit, papalit-palit din sila ng doktor. Ngayon po sa advent ng electronic medical record o kung naabutan po ninyo yung papel pa din na ginagamit na ngayon ay nagtatransition na sa electronic medical record, mainam na mayroon pong iisang doktor na nagmamanage para sa inyo ng para sa ganoon, iisa rin po ang history natin at ito po ay tuloy-tuloy. Ibig sabihin, hindi naman sinasabi na iisang doktor lang talaga magmamanage sa inyo. Kumbaga, meron lang kayong overseer ng lahat ng inyong mga medical treatment. Halimbawa, meron kang cardio, gastro, pulmo, meron kang neuro o kung ano pa man. No? Mas maganda meron ka ring isang doctor na primary care na titingnan ka ng kabuuan. Parang ganun. Meron po kasi ding risk na may miss out kayo sa inyong pagsasabi ng history kung kayo po ay papalit-palit ng doktor. Kaya again, maganda na merong isang overseer na magbabind ng lahat nito. Pwede nyo pong ma-miss out kasi kung mayroon kayo mga gamot na naibigay pala sa inyo pero hindi nyo lamang maalaala at yun ay vital information para sa mga susunod nyong doktor. Ngayon, kung magpapapalit-palit kayo ng doktor, pwede po magputol-putol din po ang inyong medical treatment. Kaya pinakamainam, pumili ng inyong pinaka-pinagkakatiwalaan na mag-manage sa inyo primarily. And again, dito po papasok ang primary care family physicians ninyo na po pwede ninyong isama sa inyong medical team na siya namang mangangalaga ng inyong kalakhang pangangailangang pangkalusugan. Stress out ko lamang din po, kung kakailanganin kayong i-refer sa iba pang specialization, he or she will keep a record para ma-coordinate ng maayos ang inyong treatment. Mas mainam din po na magre-report back kayo sa kanya for other concerns para ma-update po ang inyong medical record pagkatapos ninyong pumunta o bumalik sa pinag-reference sa inyo. In this case, mas magiging coordinated po ang inyong medical care at wala po tayong mamimiss out sa inyong history at ng inyong pamilya. Sa huli na, okay lamang naman po na mag-seek ng opinion ng other doctors pero pinakamainam na mayroong isang o oversee ng inyong medical history. Kumbaga, siya po ang inyong tagapangalaga. Okay? Sana po may natutunan. Kung mayroon man, pakishare sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa po tayong matulungan. See you at the next episode. Ingat. Ay, teka. Follow ka muna. Bye-bye.